Okay, nakapagpahinga ho tayo konti dito sa hotel. Medyo natagalan yung biyahe natin kanina. At andito ho tayo sa Oriental Mindoro dito sa Calapan. Ngayon, imimit na natin ang ating resource person, si Sir Guido Bagsik. At imimit natin yung buong pamilya niya. Okay, let's go. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Calapan. Roro. Roro, to Wave Calapan. Beach. Dito to. Saan? Ito? Oo. Yan, Calapan. Nasa unahan. Abra de Ilog. Ay, Katiklan, Romblon, Pulasin, Masbate. Saan kami bibili ng ticket? Sa bilahan lang po, sa marshalling area. Doon na mismo. Calapan, kuya? Body Gansenya. There you go. Dahan-dahan lang, kahit nagmamadali. Malaki ba? Saan may Saan papasok? tayo dadaan? Doon. Dito? Oo. Para. Pasuyo po ng ticket dyan. Ayun. Apat. Sir, pababaan nyo na po yung kasama nyo. Pakyakin nyo sa taas. Ako na lang. Ang po ay dito. Di Victoria po, Oriental. Ha? Ano na? Bigyan nyo nga ng pang merienda. Yan na daw. Hotel ba tayo agad? Oo. Oo, kasi alas 5 yung ano eh. Alas 5 yung ano natin, yung dinner eh. Pero malapit lang yung pupuntahan natin. Oo. Malapit lang, kasi dito lang rin sila sa Calapan. Ano? Queen size. Okay. Kaya ganda ng CR. Pwede isa dyan. So bago yan. Ito na yun, oh. Diyan ba yung bahay niya? Mr. Guido? Saan? Etong kabila? Okay. Bakit? Ayun ba doon, luwag oh. Ayun yung malaking bahay sa harapan. Mabapasok Hello, na ma'am. dito. Saan daw po ibabark mo? Apa. Park lang po ako, mama. Sir. Apa. Yun si Sir Guido, yun. Sir Guido. Hello, ma'am. Basta po. Badi po. Pura tayo. Opo, sir. Yung native na merinda sa bukid. Ng ano pa, ng Mindoro? Oo. Parang Batangas na rin. Maganda muna tayo papunta ng bukid. Sino na lang. Ayan. Nandun na, kanina pa. Okay. Walo daw ang anak nila, sir. Walo.
Tatlong babae at 5 lalaki. Mga lalaki. So marami pong anak kayo na na tumutulong sa business. Ang tumutulong sa amin dito, kahit yung nasa abroad ay 28 days siya doon, 28 days dito. Kahit ngayon yata, nagdadrive siya para dun sa farm to market. Farm to sa tawag dito, sa bodega. Mga bata pala kayo. Yeah. Medyo 50 na po ako eh. Si Buddy po 53. 53. Parang pagkita na. Kayo sir, ma'am, nilan. Ako ho ay 68 to 69, siya naman ay 66 ng March 10. 66. Di ba sa katatapos lang po ng March wedding 10 anniversary niya? Katatapos lang. Number Golden po yan. 6. Nag-birthday pala si Golden Mama. anniversary po. Golden. Merinda muna ka. Apo, apo. Nakakatuwa naman. Daming tao. Ang dami pong tao. Dami. Saan po ginanap? Sa balay. Dito at saka sa balay. Yung mga tauhan namin. Yung mga tao namin, bilang kung ayaw pumunta doon sa binyo, Dito ay na. dito namin piyakain. Kaya ang dami niyo pong bisita. Dami. Oo. Pagsasamahin nandito sa doon ni Kuya. Pati mga empleyado niyo yan. Pati mga empleyado. Sa Bibilad, sa Gilingan, sa bukid. Sa bukid. Yan, buso ang native naming merienda dito. Native. Yan. Pagka- Kamote, sago. Pagka hindi bukas Parang bilo-bilo, sir. Yeah. Gata ito, sir, di ba? Yung kain buso ay first batch. Ay, Ikaw din. ilang taon ka na? 24. Ay, Kasi edad mo yun. USD rin po. Ay, student. Of course. Advertising po. Siya ay accounting. Pero di siya sinuwerte doon. Kuha siya, balik ulit siya sa first year sa Australia. Ano, Australia, Chan. Ma'am, Buhay na natin ba? sorry po, ano pong first name mo? Ako ay Makari. Ang tawag sa akin ni Kaya. Aya. Kaya. Kaya. Tinatawag ng Tita Kay. Tita. Tita Kay. K.A. Yeah. Pares kayo. Pero sa matatanda ho, ang tawag sa akin ay Kayang. Lalo na sa bukid. Sa bukid. Kaya ang tawag. Kaya. Ako naman ay Guido. Puro kalendaryo sa kalendaryo po. September 12, ay di sa in short, tingnan sa kalendaryo Lopez. Doon nakita, ganun din siya. Ang palayo, kung may GID. Kayo. Gid. Pagsik Gid rice pagsik. meal. Ayan. Gid. Kaya naman naging Gidbagsik rice mill kami ay dating Miller, na ibang rice mill. Nilagay ito sa pangalan sa sabo para makilala. Yun! Nag-ilaw na. Solar ho ba? Sola. solar. So, ganyan yung oras. Isa naman ay pang-5. Tingnan mo din ha. Nasa Ha? Kuwait Airways. Paalis kamay. Patanda na daw siya para magtrabaho. Dalaga. Nag-resign na. Yeah. Tutulong na po dito. Kasama na explain mo natin na. dito. Oh, sige, salamat. Yung isa naman ay napakasipag. Kahit nasa abroad ay nagbubukid dahil sa gadget, namomonitor. Ay, yung dito po, Yung ating pumuntahan mamaya. ang inaano niya, ang minamanage niya, andito sa Pilipinas. Nandito. Habang nasa abroad siya, Habang nandito naman, tinatawagan din siya. Ayan, parang tinatanong din Halos siya. na ang pahinga. Well, pahinga. ano naman po ang trabaho niya sa abroad? Mechanical engineer siya doon sa Petrochem siya. Sipag pala talaga yung anak mo. Masisipag talaga. Yung akin man civil engineer ay nasa Batangas. So siya may hanap buhay. Ito yung siya ng figuring. Laki. Talaga, ma'am? Nanawa ng pag-aalaga at nakaka-stress daw. Sa Kaya tauhan. ginaway pina-aryan ko sa Inchik. Oh, 75 isang building. pinarent na lang. Ay, 3 building yata na. 1,500 ang isang laman ng isang building. Ano? Yung isang building. Mahilig naman si Mrs. sa halaman. Oo. Kaya kung mapapansin niyo yung kabila, may halaman din. Oo nga po. Ulat pala, ang dami ng Ilaw ako diyan. Nag-iilaw na diyan. Dami pa rin guys. Kanya pamilya. Yung akin, yung recycle yung akin.
sir, sa anak mo to, sir? Sa anak ko. May sarili na rin niya ito, sir. Sarili. Oh. Kaya nabuti may pagkahandihan din siya. 353. Ibig kabutan na ako. Pas kaya. Silo. Hindi na 35 na. Tatlo na. Tapos 10 na. Kaya ako nakatatlong rice meal. Oo. Kasi 24 hours lang, 6 hours, pero 72 hours. Ako'y kawawahin manpower. Kaya nag-upgrade ako na kumaari ay pagka may silo, direkta na sa rice mill. Silo, i-open, diretso sa inputs. Then, nakikita ko pag punta ko sa iba't ibang bansa ay merong robotize. Opo. Yan. Medyo mabigat lang yan. Sige, Pero tayo. papunta tayo doon, sir. Papunta tayo doon. Sana kung kaya ba. Sabi niya sa akin, iba naman sila. Ano? Pareho aking dati nasa Queen Airways. Ito siya sa pilot, species. Yun ang aking mechanical engineer na sa Oman. Pareho siya rin nagpa-booking. Panganay ko sa bahay. Ay, kanyang ano ba? Bahay, nung kami magpatayo ng rice mill, pareho na benta. Yung Vicente Cruz at Vicente Cruz corner ng Langlaan. Vicente Cruz, Langlaan. Meron kami naging kaibigan doon na developer. Parang inampun yung aking mga anak doon sa kanilang sa kanilang apartment. Nakinagyan na ka na. Ay, may N1. Subaybay na subaybay siya. Ang Vietnam, masarap mamasyal doon. Napakababa ng value ng pera. Mundo. Mura. Mura talaga. Parating kami doon sa kanilang malaking river. Ang tawag Mekong. Mekong river. Parte sa Alcho. Nagsakay din tayo sa bangkado. Doon ang market nila. Transportation nila. Floating market nila. Ang ganda ng kanilang putas. Kikinis, puno. Kasi yung tubig nila, talagang pinipilit nila pakinabangan. For example, itong platform, may tubig dyan, parang tanim nandito. Pagka prutas naman nandito, pagka vegetable nandito. Para yung sinipid nila magdidilig. Sabi nga ni dyan, kahit daw 8 pesos lang ang presyo ng palay daw. Kasi yung tubig daw libre. Mechanization binibigay ng gobyerno. Ang inputs halos sa lahat ay bigay ng gobyerno. Kanila daw lang yung land preparation para sundan yung makinarya. At the same time, pag may tanim na, haalagaan na lang. Kaya pwede na daw sila sa 8 pesos. Yeah. At dito naman sa atin, nagsimula, kung ano ang diskarte ng mga farmer, wala pang ayuda, wala pang subsidiya, pamagitan ng RTL o by Senator Villar. Doon kami nalugi na pinakamalaki. Nalugi kayo, sir? Kasi nung panahon 2019, matod sabi ng mga more than 400,000. Bili namin doon ay 25.70 pesos sa dryer para maging matayo. 26.70. Pag natin sa mga rice giling, dati ang bigas 2.5, recovery kasi pag-harvest na 195, 100 to 110, depende sa nagpapaani. Kasi ang nagpapaani pagka tarata na price yun, ay 25.70, meron nag-aani ng 70. Sabi ko, alin ang gusto nyo makinabang? Kami, para patuloy namin kayo takilikin ang pagbili. O yung lupa na kasama ng dayami. Kasi pagka mahamog, pagka tinreasure niya ng harvester, kakapit yung butil sa dayami, makikinabang yung lupa. Meron nakikinig, meron naman hindi. Ano tayo, sir? Opo.
din pong makinig. Ako mahilig kong makinig. Yan ay pag umaalis ay ano, nasaan na naman kaya yun? Tatawagan ko, may kausap ako. Nagkakoy siya hanggang pa, magutom ka nakakabinya. Ito na, no? Oo. May tricycle. Sige pa. Habang naghintay kayo ng tatay. Jogging kasi siya sa umaga. Ah, ganun? Morning. Jesus coffee. Coffee. Dito kayo saan? Nagagamit niya. Nagagamit niya. Gamit na gamit po yan. Nakaka 700 to 800 hectares per season. Wow! Para sa inyo lang yun? Hindi, nagpaparent po. Nagpaparet? Ah, okay. Pero- Ikaw nagpapalipad? Hmm. Mabilis, no? Ang work. Mabilis talaga, no? Ano lang, 3 hours, makaka 18 hectares po. Kung dikit-dikit yung palayan. Oo. Minap mo lahat yun. Opo, linakad ko yun. Or linakad ng tao ko. Pag may tao ko. Para may, ano, may mark lang. Hindi kasi accurate kapag yung, di ba pwede sa remote to drawing nyo dun yung map. Hindi accurate. Tapos nag-o-off. Sa bagay, one time lang naman eh. Pag na-store mo na, Pag ano po, pag halimbawa matagal nyo di ginamit, nag-offset siya ng mga 2 meters. Ang gagawin nyo, pag mataas yung GPS, tatayo kayo doon sa pinakang corner. Ikaw correct lang. Siguro dito wala tayong makikita kundi palayan, bukid. Yung pagkapagsiminto ko ng concrete canal. Yeah. papakita mo yan, sir. Oo. Makikita natin. Yun na. Yan, isa din siya tagapagdala namin ng palay. Ay, mga... Si Mr. Lito Di Maala. Isa sa mga pagkakatiwalaan namin na nagdadala ng palay. Hindi lang 10,000, hindi lang 20,000, talagang madami. So sila po yung nagbibili sa mga... Parang sila ang umiikot sa palayan para magklase, Apo. mag-classify ng palay bago inire-report sa amin ang presyo. Kasi ngayon, ang presyo, hindi na kami nagdidikta. Ang nagdidikta na ang field. Kung kaya namin, bibili kami. Kung hindi namin kaya, di pass kami. Ganun. Kaya depende sa market, yung presyo. For example, meron kami pa-supply pero ang market ay mababa at hindi namin kaya. Kasi katulad ng sabi nga natin, may mga imported na bigas na pumapasok. May mga diskarte. Doon kami talo sa diskarte kasi ang aming quality. Yan. Di albahasa ngayon nandiyan kami ang sa Oriental Mindoro pinakauna mayroong high-tech na rice mill. Katulad ng kay Pero mas maganda pa, sir. siguro kanila ay ang paggiling nila ay sarili lang. Sa amin ay madami kami miller. Pero later on, nung magkaroon niya ng RTL at saka ng pandemic, Oo. nawala na ngayon yung nalugihan sila. Nalug eh. Kasi yung pagbaba ng presyo ng RTL at pagdating ng importation, lubhang naka-apekto sa amin. Ang sabi nga tuwing kami mag-meeting, for every 10,000 bags ng tuyo, nalulugi daw kami ng more than 1.5 million. Ay katulad sabi ko sa inyo, kung 400, huwag na ang 400, 300,000. How many times na 10,000 yan? 30 times. Times 10,000, edi 300,000. 30 times na 1.5. Ilang Ang million laki. yun? Ang laki ng 45 million more. Yes. Kasi yung 2.5 na dinorado ay naging 1.14 kasi nagdiluwis na, nagkala na o ano. Kasi 2019 na magiling ang almost na last quarter ng 2022. Wala na tayong choice kundi gilingin kasi madilaw na. Hindi man kami makapagpagba Talibasa Island, hindi kami makapag-transport
Kasi bawal ng provincial ng Oriental Mindoro, Ilabas. baka daw ilabas kasi baka daw makahawa yung magta-transport Anong pandemic po yan? ng pandemic. Parang kasama yata sa buhay ng tao yung ganong sitwasyon. Nasa period naman kami ng recovery na. At least, sir. Medyo na akatakit na. Okay. Dati kasi yung ating gobyerno, iba't iba kasi administration every 6 years, isang term. Dati kasi pagka nag-ani, okay lang ang presyo ay hindi, ang merkado ay hindi kumupinesya yung imported rice, naka-standby lang sa bodega, nasa storage lang. Pagka ngayon ay nakatapos, saka ibababa yung imported rice. Kami ang tatamaan. Pero ngayon kay PBBM, nag-aani pa ang farmer, Walang import. inilabas na ang import. Lalo na. Bumagsak ngayon ang presyo sa farmer pa. Dati noon ay bumagsak ang presyo, nasa bodega na. For example, may farmer na malawak, nasa bodega niya. Kami naman bilang rice miller, Kayo nasa aming bodega. Oo. Yung traders na walang gilingan, nasa kanilang bodega. Ayun kami mga tinamaan ng mga panahon. Kaya merong nakaka-recover, meron naman. So maraming bumabagsak. Ang mga daming bumagsak mga panahon. Pero ngayon, sir, ang effect ngayon, nasa farmer pa. Bumaba na Si ang- farmer naman ngayon ang tinamaan. Yun na. Kasi ang una naming bili ay 27.50. Pero ngayon ay umaakyat uli ngayon na. Umaakyat pero dumating sa 21 o 20. Oo. Yun, tumaas na uli. Kinakailang habulin yung ng gobyerno. Katulad sabi nga namin nung kahapon, yung PSA dumating dito para mag-interview at para alamin kung ilan ang laman ng mga rice mill. Katulad sabi ko, 3 lang siguro dito sa Calapan ang may laman ng rice mill. Baka hindi pa kung ilan lahat ang bilang ng kuwan. Kasi baka akalain nila sa BIR na naman. Takot sila. Pero ang point doon, para alamin kung magkaka-shortage tayo hindi. dito sa atin sa Pilipinas o sa Mindoro. Paano dadami ang bodega ay lumalampas nga sa iba't ibang province. For example, Bulacan o Calabarzon. Kasi meron diyang Laguna, sa Santa Cruz, sa Candelaria o saan mang rice mill meron doon. Kaya yun ang kumukuha dito. More Bulacan. Kaya madami. Medyo madugo, sir, pala yung ano. Almost 60%. May 60% ano? Kasi halos araw-araw minalawan. Ang bawi 8, 10 truck. Oo. 20, hindi 8. Oo. Sa pa. Ayun, si 500 ano. Sa 500 na 20. Ay di. 10,000 a day. Yun ay 2 months. Wala ka naman. Sabihin natin 50 ko na lang. 50 days kasi may linggo. Pero walang linggo sa negosyante. Oo nga. Kasi sira pala. Kaya ang amin na lang pakikiraman yung susunod na kabanata kung mag-i-import kasi nakita nila na walang palay ang Mindoro. Kasi mag-i-import na naman sila. Ang tingin ko sa kanila ay yun ang aking nababasa. Kasi yung sasabihin magkaka-shortage, inaagapan na nila na hindi magka-shortage. Pero sa kabila na lahat, walang shortage. Nasa bodega ng iba't ibang probinsya nga. Kasi isa sa pinakamaganda ang quality ng bigas sa Mindoro. Mindoro talaga. Para meron kami dito sample. Hindi may sample tayo dito ng giling? Titingnan ko lang, sir. Yes, sir. Ano po? Anong mga bigas, are? Long Pinhon at Dinorado. Alin, Dinorado, aring? Are ang Dinorado, sir. Ito po ang dinurado. Yeah.
pagka inyo sa init, yan ay medyo kumikintab. Dadating bukas. Yan pala ang ordinary. In-order nila. Kaya nga. Lungpin ay yan ay galing China. Talaga, sir? Yung seeds. Seeds. Every 3 kilos yata ay yung 1,250 yung seeds. Ganda sir niya, makintab pagka nakuha sa maliwanag. Yung kanyang giling. Yan. Hindi pa totally whole grain pero less ang broken. Kasi masyadong tataas ang recovery pagka inalis talaga ang broken. Kung whole grain, mataas ng 100 pesos. Pero sa merkado, nandun ang kompetensya. Kaya hindi pwede tayo magpataas ng kung anong lakad sa merkado, di siya natin ibibigay. Kung mataas man tayo ng 10 pesos dahil sa quality. Yung matitikman nila ang kapanlasa kasi ng Pilipino, nakadepende yung presyo. Kahit medyo may kaunting broken, na lasahan nila, masarap. Yun ang magtutulak na ipupus na itong bilhin natin. Kasi 10 pesos lang naman na itinaas. Malaki kasi ang bumibili ng whole grain, yung mga mayayaman. Yung mga mayayaman. At saka yung mga sikat na restaurant, mamamahalin din. Pero pag ordinary household, yung may broken, okay. May broken. Ang nakakapagtaka doon, malinis ang may broken. Binibili nila pagdating sa palengke o sa merkado. Kiminimix din ng 4, isa para bumaba ang presyo. Bakit wholesaler kayo? Sino pong nagmi-mixer? Yung sa palengke na mismo? Sa palengke na. Sa palengke na. Yan na. Maring lokal at maring hindi. Katulad siya, sabi nating pagka whole grain, yung 3/4, 1/2, 1/8 at saka 1/4, pagka inihalo, yung 4, for example, 1,250, inihalo yung 750. Yung pa 5 ay magiging 1,250 pa rin. Ibig sabihin yung 5, tataas ang presyo, no? Yes. 500 na ito ang ikinuwan doon sa pag-iita ngayon. Sa 500, sa 4 ay magiging 5, 100. Labor na yung 100, edi may 400 na tubo. Ayon sa kwento nila. Ayan. Doon sila kumikita. Doon sila kumikita. The same ng presyo ng pagbili ng hap-hap na tinatawag nila, 1,250. Pero pagka nahaluan ng 750, yung 750 magiging 1,250 rin. 500. Sa magiging 5 yung 4, kasi 1 na broken, di 5, di 100. Kasi 5, 500 eh. Pagkatapos, sabihin natin labor na every 20 pesos na yung pagmimix. Adi sabi di 100, may 400 ka tubo doon sa 5. Ang laki, hindi kami tubo na gano'ng kalaki. Siguro 10 to 20 lang, depende. Saan ka sir makakabili ng pag sinabi mong whole grain, totoong whole grain, saan ka makakabili nun? More na yan imported rice, pag whole grain, pag naman nag-request ka, kami nag-whole grain, kaya nga lang mataas ang recovery, mataas ang presyo. Kaya ganito na lang ginawa namin. Almost ito po ay mix ng whole grain at... Yan parang hindi totally whole grain, pero almost 90% parang whole grain. Yan. Kaya konti yung mga potol. Yan. Ilan-ilan lang. Sabihin natin 10% ang may potol. Kasi pagka-inalis yun, talagang tataas pa. Yung mga nasa supermarket, sir, ganito rin, 90% lang. Wala talaga yung 100%. Imported yan. Imported talaga. Imported yan. Doon makikilala ng lokal sa Pilipinas kung yan ay imported, whole grain yun. Whole grain. Pero pag kami ganyan, lokal yun. Kaya nga lang, katulad sabi natin, kung 4 na buo ang imported, hinaluan na sinasabi natin impinlid, sasabihin, lokal na naman yun.
Kasi may halo na Lokal naman. na. Ayan. Madiskarte, sir. Madami. Grabe. Masakit ang ulo kung susunsunin natin. Ika kay yung diskarte, para kung kompetensya, for example, 2.5, pwede ka magbenta ng 2 for 50 Oo. dahil sa sitwasyon. Oo. Yan. Yung sinasabi natin. Kaya nga lang, edi, kung sisadyan yan, wala man daya, kaya nga lang, nigyan ng ganun sitwasyon. Na masarap din mga. Kung minsan kasi, yung inihahalo pa, kung ordinary man yun, napalagay yung dinarado yung broken. Yung broken. Sumarap pa. Sumara pa. Kaya, yun, ang sitwasyon, edi, ang panlasa ng Pilipino, na laging nagdidikta dyan kung dapat tangkilikin yung produkto natin. Kasi ang aking pa-sprayer, yung mga 8:30 to 9, kung nakalay tumigil na. Amo yun, amo. Amo yung linagay. Naku, sayang, di man na nakita. Manual po yan na spray? Manual kasi pagka-drone, yun ang aming drone. Apo, yan yung drone. Yun ang aming amo, yun. Asan po, sir? Ang ginawa ko dito sa aming drone, ay bumili ako ng 3 battery. Opo. Kasi may genset yan. Yan. Yan ang drone. Ito ang mga battery. Yan. Pakikita ko din sa inyo yung pinaka-carrier niyang aming drone. Yan ang amo, yung kabilang yun. Meron pa yata akong 26 sa karton. Ito, sir? Yan. Ang dami. Ang dami. Personal use. Personal use. Amo. Ang dami. Personal use ni sir. Ang dami namin binili niyan. Nagsadya talaga kami kay Sir. Pumunta kayo. Nagkita kayo ng Kong. Yes. Yes. Pwede natin tingnan yung carrier ng drone. Sige, sir. Sige. Ay, hello sir. Siya. Nanonood ba kayo? Si Sir Buddy. Ay, ngayon na kanina ko nang nakita. Gusto ko, napapanood ko lagi rin. Yes. Yung Jocelyn, si Sir Buddy. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Hindi ko nga pala na ipakilala. Ah. Opo. Kasama ng drone. Para tubig nag-load sa Drone. Para automatic Magre-refill na. Platform, nakasandal doon ng operator. Oo, dyan na rin siya. Para bababa yung Oo. sabihin lang natin ay pagka para may switch nito. Opo. Para mag-start. Siguro ito sa pompa ng tubig. Opo. Galing. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.